dapat enjoy pa rin tayo, ha? Alam ko naman, okay, times 2 speed tayo. Alam ko. Okay lang yan. Dito na naman tayo. Sale of principal residence naman tayo. Mga kapatid, alam nyo, I have been a revenue officer for 10 years. Okay? And I can count in one hand the number of people who processed uh, uh, sale of principal residence. No? Hindi ina-avail ang exemption. Nalulungkot ako. Kaya alam nyo, pag ako officer of the day dati, ang ginagawa ko na kaagad, no? Tinatanong ko yung taxpayer, bahay at lupa niyo po ba to? Opo. Ano po ang dahilan niya? Ba't niya binibenta? Lilipat po kami. Alam niyo po ba na meron tayong sale of principal residence na exempt po sa capital gains tax? Nagugulat sila. Ay, meron po. Opo, totoo po yan. Okay, makakatipid po kayo ng 6% kung sakasakali. Kaya tinutulungan na lang natin. No? Kaya ikaw, and ako, on a personal note, I always preach this. If this is an example of a tax avoidance scheme, allowed ito eh. Okay, so general rule, pag principal residence ang object of sale, exempt siya sa capital gains tax. Exception, kapag hindi sinunod ang mga requisites. Remember, this is an exempting provision, therefore strictly construed against the taxpayer and liberally in favor of taxing authority. Statutory construction, interpretation of tax laws. Note, sale of principal residence is still subject to DST. Natural, doc stamp, I mean CGT lang yung in-exempt yan eh. Okay, paano ba nagaganap to? Siyempre, merong requirements. Requirements for exemption of CGT on sale of principal residence. Kailangan, ano yung mga requirement? I-utilize. Yung proceeds ang gagamitin. Within 18 calendar months from the date of sale, ha? Ibig sabihin ng date of sale, ito yung date of notarization of the deed of sale of the old principal residence. So, bakit merong old? Binabanggit ko yung old? Kasi bumili ka ng bago. So, meron din deed of sale yun para hindi ka malito. Okay, sir, bakit 18 months yan? Kasi the law is giving the taxpayer sufficient time na makapagpatayo ng bahay na panibago. Okay? Historical cost or adjusted cost basis of real property sold or disposed will be carried over to the new principal residence built or acquired. Actually, ito, para sa akin, redundant na to. Hindi na kinakailangan yan eh. Kasi sa tunay na buhay, ang tatanungin ka lang naman eh, magkano mo binili yung bago? Okay? Hindi yung i-consider pa ba natin yung historical cost yung nakaraan? Yung sa tunay na buhay pakialam ko to kung magkano mo binili yung nakaraan. Yung pakialam ko, yung magkano yung binili mo yung ngayon. Yan ang nangyayari. Pero since ang goal natin, nandito pa rin yung historical cost or adjusted basis of property, we have to make a computation. Kung sakasakaling itanong. Kasi pwedeng itanong yan eh. How much is the historical cost or adjusted basis of the real property? Hala, pag hindi mo alam yung formula, patay ka. Okay? Pangatlo, kailangan i-notify si commissioner through a prescribed return. Alam mo ba yung return na yan? Yan yung 1706. Okay, kailan mo siya in-notify na gusto mo mag-avail ng sale of principal residence? Eh, within 30 days from the date of sale, huwag ka makalilito. Yung 30 days na yan, kasabay yan ng pagbabayad ng capital gains tax. Okay, on the date of sale or disposition, ibig sabihin, can be barter exchange also, or it can be assignment. Okay? Yun, yung intention to avail of the exemption. Okay? Ito ngayon, tandaan mo, isang beses lang ang exemption once every 10 years. Ha? Kaya kapag bibili ka ng panibagong bahay at lupa, kailangan siguradong sigurado ka ah, na yung bibilhin mo magtatagal ka. Kasi pag bigla ka may nakaaway, no, lilipat ka ulit, magbabayad ka na ng CGT. Okay? Now, in case there is no full utilization of the proceeds, the portion of the gain presumed to have been realized, ibig sabihin, ang pinera mo from the sale or disposition will be subject to CGT. Natural, walang full utilization eh. Okay? Now, eto, kapag walang full utilization, we will be subjected to capital gains tax. Now, eto, tinanong na natin to sa pre-board exam. And surprisingly, a lot of the reviewees nagugulat sa ating mga tanungan, basic to. Tinanong natin, no,
what is the correct formula in computing capital gains tax if there is no full utilization? Hindi na nila malaman kung alin doon sa mga choices. O, simple lang to. Okay, tignan mo to. Siyempre, ang itatax natin, yung unutilized portion. So, yung unutilized portion na hindi mo ginastos of the old principal residence, kasi yun ang binenta mo na ina-accept natin eh. Okay? Divided by gross selling price of old principal residence, ito ang huwag mong kakalimutan. Parang nire-ratio lang natin yan eh. Kung magkano yung hindi nagastos over the selling price. Ganyan lang kasimple. Ito ang hindi mo kakalimutan. Ba't ko sinasabi? Kasi parang ganito lang yan. Ito magpapagaan sa buhay mo. Ito, alam mo to. Gross selling price, zonal value, assessor's fair market value, times 6%. Alam mo yan, whichever is higher yan eh. Idagdag mo lang to. Okay, multiply mo doon ng unutilized portion of the gross of the proceeds, okay, of proceeds of all principal residence divided by gross selling price. Parehas old yan, parehas old. Tapos na yung problema mo. Okay? Yan lang, yan din ang lalabas. Okay? Tinanong natin to, talagang daming na ano. Anyway, process of availing exemption. Okay, sabi natin dito, ituturo natin paano pag ginagawa to. So, ganito ang gagawin mo bilang accountant, no? Yung hindi naman to ibang-iba. Meron ka lang dagdag na gagawin. Okay, halimbawa, ito si seller. Seller, drawing natin, seller. Ito si buyer. Ayan. Okay, nagbenta ng bahay, gross selling price, 5 million. Okay. Tapos, zonal value, let's say 4 million. Assessor's fair market value, 3 million. So, whichever is higher tayo, times 6% equals 300,000. Okay, ang gagawin dito ni buyer, ikakaltas niya sa 5 million. 5 million na selling price less 300,000. Yung 4.7 million ang ibibigay kay seller. Tapos babayaran na yung doc stamp. Okay? Ngayon, itong 300,000 naman na to, kakausapin si BIR, ide-deposito ito sa bangko. Okay? Meron kang 18 months to comply. Ganyan yan. Pag na-comply mo na, meron ka ng proof na nakabili ka na ng bagong bahay at lupa, i-release na yun ng bangko yung pera sa'yo na seller. Tapos na yung problema mo. Okay? So, yan ang ibig sabihin sa madaling salita. Okay? Buyer shall withhold the seller, okay, from the agreed selling price. From the agreed selling price, yung 6%, ikakaltas niya. Okay? Withhold kaltas. Ide-deposito yan sa bangko. Okay? Ang tawag doon, escrow deposit. Pero bago ka makapunta sa bangko, kailangan ng escrow agreement with the RDO, seller, and the bank. Yung escrow agreement ay isang papel yan, formatted yan, makakahingi ka sa BIR niyan. Okay? Na yung 300,000 kanina, nakalagay dyan, nangangako si seller, undertaking ito, na magko-comply siya na magbabalik within 18 months. At pag hindi siya bumalik, itong 300,000 mapupunta na kay BIR. Yan ang yan ang content niyan. Escrow agreement yan. So yung 300,000, pag pinirmahan na ni BIR, pinirmahan na ni seller, dadalhin sa bangko, tapos itideposito kay bank. Itideposito. Okay? Ngayon, you have 18 months to prove. Pag na-prove mo na, i-release na yan. Yan ang ibig sabihin. Doon pa lang talaga, may exempt sa CGT. Okay? Escrow deposit ha. Okay, including its interest. Kasi nakadeposito yan eh. Okay, shall only be released to the transferor, meaning the seller, upon certification. Okay, bago i-release ng bangko, merong ibibigay na papel sa CBIR. Ang tawag doon, release of escrow.
Okay, that the proceeds thereof has been in fact utilized within the 18-month period. Ang ibig sabihin ng escrow, ayan, scroll, writing, or deed delivered by the grantor, promisor, or obligor into the hands of a third person. Ang third person dito is the bank. The grantor is actually the seller. Okay, hahawakan ni bank yung pera until the happening of contingency or performance of a condition, and then by him delivered to the grantee, promise or obligor. Okay, so ito yung process in a nutshell. So dadali natin ng dokumento, deed of sale, title, tax declaration. Yan ang mga basic requirements. Hahanapin natin si officer of the day, papakita natin dokumento, kukumputin niya ng capital gains tax, tapos nakita niya na nag-a-avail tayo ng exemption sa sale of principal residence, bibigyan na tayo ng papel, escrow agreement, okay, ipi-fill up pa natin yung impormasyon, papanotaryo natin yan, pagkatapos mga kapatid, okay, yung escrow agreement, pupunta na tayo sa bangko na inutusan tayo magpunta doon, dala-dala natin yan, including yung CGT, ide-deposito natin dyan, escrow deposit ang tawag. Pagkatapos, babalik na tayo sa BAR, okay, nag-comply tayo sa requirement, i-release yung e-car. Electronic Certificate Authorizing Registration, bakit na i-release yan? Kasi si buyer, para ma-transfer niya yung property niya sa kanya, siya na yung buyer eh. Okay, i-release na yung, wala naman akong, hindi na aantayin yung yung 18-month period, si buyer, wala siyang kinalaman dyan. Okay, so ngayon, i-release na yung e-car kay buyer para mapatransfer na niya yung titulo sa pangalan niya at saka yung tax declaration. O pagkatapos, ikaw naman, na seller, nagbenta ng principal residence, you have 18 months to comply. Okay? Sir, pwede ba yung ganito, yung ngayon na ngayon ko binenta ang aking bahay lupa, tapos kinabukasan, meron na kaagad akong deed of sale ng panibago para makuha ko agad ang pera? Pwede! Ang wag mo lang gagawin, merong ganitong Supreme Court, meron ng ganitong nangyari dati eh. Binenta ngayon yung old principal residence, tapos bumili rin siya ng panibago ngayon. Kumbaga, nagtingin-tingin na siya dati pa. Okay? Kaso, ang unang napanotaryuhan, yung pagbili ng bahay na panibago kaysa yung sale ng principal residence. So ngayon, ang sabi ng korte, teka muna, ang sabi sa rule, gagamitin mo yung proceeds. Eh, bumili ka na ng panibago eh. Bago mo na ibenta. So, hindi mo nagamit ang proceeds, taxable ka. Kaya, unahin mong inotaryo muna yung sale of principal residence bago mo inotaryo yung purchase of new one. Okay? So, pwede yun. Pero kung yan, ayoko ng gulo, baka kasi questionin pa ako ni BIR. Baka mamaya nauna pa to. Di kinabukasan na lang yung pagbili ko ng panibago para wala ng tanungan. O, yan. So ngayon, within 18 months, you have to prove na nakabili ka ng panibago. Bigyan mo ng halimbawa, panibagong deed of sale na bumili ka. Kailangan sufficient proof ha. Tapos merong architect certification, okay, building permit, etc., new title, etc. Yung mga ganyan. Okay, tapos dalhin mo kagad kay BIR. I-verify niya, evaluate yung dokumento mo. Pag nakita niyang nag-comply ka na, gagawa ng report yan, release of escrow. I-recommit niya sa kanyang report that a release of escrow be given to the taxpayer. So, di ba kanina, escrow agreement, pinirmahan ni BIA at saka ikaw, o a release of escrow. Okay? Ibabalik mo sa bangko yan. Anong gagawin ng bangko? Ibibigay na ngayon sa'yo ang pera. Except ko siya. Eh sir, paano pag di ako bumalik within 18-month period, di yung pera automatic mapupunta kay BIR. Nakalagay kasi yan sa escrow agreement. Okay, scenario number 1, tingnan natin to. Full utilization of proceeds. Halimbawa, ito, tinatanong sa atin, compute the capital gains tax. Okay, Nicanor acquired this principal residence 2009, cost 1 million. During the present year, he sold the property, okay, fair market value, 5 million. Okay, so susulat mo lang parati. Gross selling price, magkano yan? Fair market value, 5 million. Consideration,
4 million. Okay? He purchases principal residence at a cost of 7 million. Aba, bumili ng panibago. Old, eto, yung new, magkano? 7 million. Aba, fully utilized. Pinapakompute tayo. Huwag ka na mag-compute. Exempt yan. Zero yan. Bakit? Fully utilized yan eh. Okay, fully utilized. Exempt. So, ibig sabihin, ganito yung mangyayari dyan. Yung whichever sire tayo, times 6%, yung 300,000 na naka-escrow deposit, ibibigay sa inyo ng bangko, basta meron kang tinatawag na release of escrow. Okay? So, ganyan yung tamang proseso niyan. Now, Supreme Court ruling to. Merong isang tao na nagbenta ng, let's say ito, ng gross ng bahay niya 4 million. Bumili siya ng panibago, 7 million. Tinanong siya ni BIR, ito po bang 4 million na to? Ito po ba yung ginamit yung pambili sa bago? Ang sabi niya, hindi. Meron pa akong ibang pera. No? Yun muna yung ginamit ko. Aha! You did not use the proceeds. You did not use the proceeds from the sale. Eh, di taxable. Okay? Kaya yung pagyayabang minsan, wala rin sa pwesto minsan. Okay, exempt ha, pag fully utilized, huwag ka na mag-compute. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, na feeling ko redundant. Okay, papaano kung itanong sa atin kung magkano yung adjusted cost basis of principal residence? Okay, papaano ba kino-compute ang adjusted cost basis? Simple lang to. Ito yung formula natin, okay? Binili ng 1 million dati. Ito yan, adjusted cost basis. Binili mo dati yung bahay mo, 1 million. Okay? Meron kang additional cost to acquire new. Saan galing yan? Di ba? Yung binili mo dati, yung binili mong bago, 7 million. Binenta mo yung dati, 4 million. So, kumbaga, meron kang additional cost to acquire new, 3 million. So, ang adjusted cost basis of new principal residence, 4 million. Kumbaga, kung susumahin, magkano mong binili ang panibagong bahay at lupa mo considering din yung dati mong bahay at lupa, 4 million lang daw. Yan ang adjusted cost basis. Pero, i-relate natin to sa tunay na buhay. Bumili ka ng bagong bahay na ngayon na 7 million. Tatanungin ka ng kaibigan mo, magkano mong binili ang bahay at lupa mo? Anong sasagot mo? Di ba 7 million? Meron ba magtatanong sa iyo, magkano yung adjusted cost basis mo sa pagbili? Wala namang ganun ah. At saka ikaw ba sasabihin mo bang 4 million ang cost mo sa pagbili ng panibagong bahay? 7 million nga yan. Gusto mo nga magyabang? Kaya nga parang medyo para sa akin, there's no need for this actually. No? Pero hanggat nandyan yung batas, kailangan mong aralin. Diba? Ano ka makakapagyabang? Ano sasabihin mo? 4 million mo binili o 7 million? 7 million pa talaga binili. Di tayo galit ha? Ngayon dito naman tayo. Paano pag may partial utilization? Dito mapapalabang ang konti. Pero wag ka mag-alala. Alam na alam mo yung formula. Di ba? Gross selling price, zonal value, assessed value, okay, times 6%. Unutilized portion divided by gross selling price of all parehas yan. Ganyan na kasimple. So, ngayon, since kabisado mo na yung formula, maglagay na lang tayo ng figure. Nicanor acquired this principal residence 2009, cost 1 million. During the present year, binenta niya yung fair market value, 5 million ang fair market value, 5 million, sulat mo na doon. Tapos, consideration, magkano niyang binenta? 4 million only. Ayun, 4 million. Okay, 18-month period. Tapos, bumili siya ng panibago, principal residence, 3 million lang yan. Okay, 3 million. Ibig sabihin, ang gross selling price, 4 million. Tapos, ang new, 3 million ay yung 1 million. Unutilized portion. Sulat mo doon kagad, 1 million. Divided by gross selling price of old. Magkano niya binenta yan? 4 million. Ngayon dyan pa lang, masasagot mo na eh. 1/4 times 5 million times 6%. So, tinatanong tayo, magkano yung capital gains tax? Bam!
Ayan ang tamang kasagutan. Okay, check ko nga. Baka mamaya mali ako eh. Okay. 1 divided by 4 times 5 million times 6%. Uy, sakto, galing. Tama. 75,000 yan. O, di ba? Ganyan lang kasimple yan, mga kapatid. Huwag ka na magpapanik. Kailangan mo lang talaga ng deeper understanding. O, dito tayo. In this case, okay, Nicanor is exempt to the extent allocable to the portion he actually utilized. Since hindi ginamit ang proceeds, okay, na buo, kumbaga nagtira siya ng pera, marami ng ganyan, nagbebenta ng mga bahay, tapos bumibili na ng simpleng bahay, tapos yung pera, tinatago na lang. Okay? So, ayan. Now, ngayon, tignan mo to. Adjusted cost basis of new principal residence. Historical cost of old, tignan mo, 1 million. Ibawas mo yung portion of historical cost pertaining to the tax paid for unutilized amount. So, unutilized, 1/4, okay, times 1 million, doon sa principal residence, nakatipid ka kasi, pinera mo, kaya yung adjusted cost basis mo ngayon, 750,000. Diba? Kumbaga, tinanong ka, magkano mo binili yung bahay at lupa mo talaga nung nakaraan? 750 na lang. I mean yung bago, 750 na lang ang cost mo. Okay, kasi meron nga tayong ganitong computation. Okay, so the following are exempt from CGT. So, a government entity or GOCC selling real property, natural. Okay, example, yung National Housing Authority natin nagbebenta, accepted yan. Diba? Sila nagbebenta eh. NHA. If the disposition is gratuitous in nature, natural. Gratuitous eh. Di ibig sabihin, subject yan sa donor's tax or estate tax. Okay, sir, paano masasubject sa estate tax yung kung halimbawa, merong will, saka effective lang siya upon death. Tapos, disposition pursuant to Comprehensive Agrarian Reform Program Law. Okay, wherein, batas to ha, yung nagbibigay ng lupa, yung mga sindero under the Comprehensive Agrarian Reform Program of the government. Okay? So ito naman mga kapatid, for your information, tax-free exchange. So pakisulat na lang, requisites for non-recognition of gain or loss. Hindi tayo magre-recognize ng gain or loss, very simple lang, kasi nga, tax-free ang exchange. Okay, ano yung mga requisites? The transferee is a corporation. Ibig sabihin, nag-issue ng shares of stocks is a corporation. Natural. Kaya nga corporation, mag-issue siya ng shares of stocks. The transferee exchanges its shares of stocks or properties on the transferor. So, ang common dito, mga real properties. The transfer is made by person acting alone or together with others not exceeding 4. Ayan ang requirement. Ibig sabihin, kung halimbawa, ABC Corporation to, ABC Corporation, okay, target yung isang lupa na to, dapat yung lupa na to na 4 yung mga tagapagmana, parang ganon. Ilalagay kasi sa corporation yung lupa eh. Ilalagay sa corporation, si corporation mag-i-issue ng shares of stocks sa mga tagapagmana A, B, C, D. Okay? As a result of the exchange, the transferor alone, kung mag-isa lang siya may-ari ng lupa, or together with others, mga kapatid o kamag-anak, not exceeding 4, gains control. Ibig sabihin, 50% plus 1 ang magiging control nila sa corporation. Kapag hindi na-meet ang control requirement, hindi yan tax-free exchange. So, ibig sabihin, kung hindi yan tax-free exchange, yung pagpupunta ng lupa dito sa corporation, CGT. Yung pag-issue ng shares of stocks doon, hindi naman talaga CGT yan. Mag-i-issue ng, kung magbebenta yung mga shareholders dito, CGT yon. Pero kung mag-i-issue ng panibagong new shares of stocks para makapasok sa ABCD, ano mangyayari doon? Documentary stamp tax siya. Okay, upon original issue ang tawag doon. Now, why do we have to pay capital gains tax? Simple lang. Okay, for us to be able to get
what we call e-CAR or Electronic Certificate Authorizing Registration. Ito ay isang proof that you have paid the taxes and that you are cleared already. You have reported the transaction to the BIR and everything has been complied with, including filing of returns. Kasi hindi ka naman makakakuha niya kung hindi ka magpa-file ng return eh. Okay, so saan ba ginagamit ang e-CAR? Mga kapatid, ang e-CAR ginagamit sa mga ONET. Ano yung ONET? One-time transactions. So, nagbentahan ng lupa, capital asset, nagbentahan ng ordinary asset, ng shares of stocks not listed, merong donation estate, lahat ng yan ang tawag dyan ONET. Okay? Notes, processing time of ONET. Okay, ngayon ha, existing rule, 14 days tayo per application. Okay, estate tax, medyo matagal lang konti, 27 days. Pero, sa tunay na buhay, Diyos ko po, hindi lang 27 days yan. Okay, tapos validity of e-CAR, okay, pabor na pabor sa atin, pinatagal yan, 5 years from date of issuance. So, yung e-CAR, makikita mo yung date of issuance dito. Okay, so administrative requirements, very important. Ano lang to, yung form, no? May bago tayong form. Okay, tignan mo lang to, sorry. Processing office, ha? Saan natin ipoprocess yung e-CAR? Yan ang ibig sabihin. Paki-note na lang sa inyo. Okay? General rule, seller ang magbabayad ng capital gains tax. Exception, pwede namang si buyer kung mag-usap sila. Pakilagdagdag. EOPT, file anywhere tayo. Ng return ha, place of filing of return to. File anywhere, old rule, kung saan si seller registered. Tignan mo, doon din natin ipoprocess pa rin. Okay? Pag real property, ease of paying tax, file anywhere tayo dati kung saang RDO where the property is located. Kaya ngayon, ang processing doon pa rin sa old rule. General rule, seller, pwedeng si buyer. Kapag si buyer ang nagbayad ng CGT, part yan ng consideration. Kailan ang deadline ng CGT? 30 days from date of notarization or date of sale or disposition. Okay. Paano naman kung ordinary asset yan, sir? Aba, iba yung form. Same, general rule, seller yan. I-withhold the buyer yung ano. Okay, pero pwede magbayad si buyer by agreement. Ease of paying tax, file anywhere, old rule, parang capital gains tax, a property, RDO where the property is located, pero kahit file anywhere na ngayon, ang processing ng e-CAR, wag mong kakalimutan, e-CAR dyan, e-CAR, pupunta pa rin tayo sa RDO where the property is located. Ang withholding niyan is 10th day. O, naalala mo yung expanded withholding tax? Merong monthly 10th day, di ba? Ang compensation, 10th day. Ang final tax, remittance, 10th day din. O, di ba? Para wag mong kakalimutan yan. Okay? Tapos, doc stamp, kung saan mo binayaran ang CGT at saka CWT, doon mo babayaran. It can be by agreement by the parties, no? Kung walang agreement, it's the buyer who pays for the doc stamp. File anywhere tayo, old rule, kung saan binayaran. At ang deadline ng DST, it's 5th day following the month of the sale. So, kung ngayon na notaryuhan, June, July 5, dapat bayad na. Mga kapatid, ang doc stamp ng one time ay merong OT na nakalagay sa dulo. Iba yung form 2,000 lang. Okay? Practice tayo. Discussion question, brothers and sisters. Venue of filing. Tignan natin, old rule. Okay? Si Nicanor's business registered in Pampanga. He is employed in Makati. He owns unlisted shares of stocks of ABC Corp. Registered in Mandaluyong. Binenta kay Inday na registered in Caloocan. The deed of sale was notarized in Taguig. Saan siya magpa-file ng return? Aba, ang old rule, where the seller is registered. Saan siya nakaregister? Okay, Pampanga. Kaya saan tayo magbabayad, magpa-file ng return? Pampanga. Okay, ganyan na kasimple. O ngayon, under ease of paying tax. Same tayo, pero may dagdag. Saan tayo magpa-file ng return? Anywhere. Sir, even if I am in Quezon City, can I file the return here in Quezon City? The answer is yes. Okay? Pero, saan tayo magpo-process? Saan natin ipo-process ang e-CAR? Where will the e-CAR be processed? Aba, where the seller is registered. So, since the seller is registered in Pampanga, then we have to bring all the documents in Pampanga, deed of sale, certificate of stock, latest
and audited FS natin kung unlisted yan para ma-compute yung book value. Okay, including the returns that we have filed in Quezon City. O, dalhin mo din doon. Ganyan lang kasimple. O, dito naman tayo. Sale of real property. Si Nicanor, registered in Pampanga, employed in Makati, nakatira sa Mandaluyong. Ang property, binenta sa Caloocan, deed of sale was notarized in Taguig, saan ipa-file ang ang CGT. Aba, old rule ba ang pinag-uusapan? Location of property tayo. Therefore, magpa-file tayo sa Caloocan City. Under ease of paying tax, saan tayo magpa-file? Anywhere. Pero saan natin ipoprocess ang e-car? Okay, ang e-car, ipoprocess natin where the property is located. Therefore, we have to go to DIR Caloocan City, RDO 27, and bring the deed of sale, certified true copy of title, and the original for presentation purposes, and the tax declaration, certified true copy. Okay, tapos na tayo. So, basically, ayan na.